Namumuhat ka. Tay, ayoko pong magpakasal kay Gabriel Lim. Ang masamang taong yan. Tumahimik ka. Ang pamilya Lim ay isang malaking pamilya sa lungsod ng Dragon, na sinusuportahan ng pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Liwanag, ang pamilya Ventura. Kung magpapakasal ka sa pamilya Lim, ang pamilya Ventura natin ay maaaring umangat ng husto. Ngayon, ayos na. Nabuntis ka pa. Dali, sabihin mo, kaninong anak ang nasa tiyan mo? Ay nako, Ate Isabela, talagang hindi ka mapili, para lang hindi ka mapakasal sa pamilya Lim. Pati driver, sinipingan mo pa. Driver. Dali, dali. Saan po tayo? Sa tahanan ng nakatagong dragon. Opo, kumapit po kayo. Nakarating na po. Binibini, binibini, narito na po tayo. Binibini, binibini. Ayos lang po ba kayo? Ang init, ang init. Ay, ay, Ito ang bayad mo. Ang sobra ay para sa serbisyo mo. Kalimutan mo ang nangyari kagabi. Kung hindi, pananagutan mo ang kahihinatnan. Tay, hindi po ganoon. Ikaw. Tay, sabihin mo, ang bagay na ito, paano kung malaman ito ni Sir Lim? Eh di mawawala ang 30 milyong pisong malaking order ng pamilya natin. Di ba? Sino ang nakakaalam? Baka pa nga magalit sila sa pamilya Ventura natin. May tao ba dyan? Hanapin ninyo ang driver na yon. ma, narito po ang anak ninyo. Kayo po ba dyan sa itaas? Ayos lang po ba? Naimbestigahan na po ba ng malinaw ang pagkamatay ng aking ina? Ayon po sa utos ninyo, Sir, pinapaimbestigahan ko na po ng buo sa mga kapatid ng templo. Sa loob ng kalahating buwan, magkakaroon na po ng resulta. Naintindihan ko. Maaari ka nang umalis. Sir, hindi po ba kayo babalik? Kontento na po ba kayong maging taxi driver habang buhay? Gusto ko lang maging ordinaryong tao ngayon. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Pero, Crisanto, si Crisanto na kilala ni Mang Jose. Pinalayas ka sa akin 10 taon na ang nakalipas. Mula sa tahanan ng mga Ventura. Para bang patay na ako? Crisanto, noon pa man ay kasalanan ko na po. Ngunit ngayon po, ang iyong lolo ay malubha na po ang sakit at nakarete. Ay itinalaga ka na po bilang nag-iisang tagapagmana ng Grupo Ventura. Kung hindi mo po tatanggapin, ang Grupo Ventura, ang kapangyarihan ng mga Ventura, ay mapupunta sa kamay ng mga dayuhan. Ano naman ngayon? Hindi ko naman yun kailangan. Anong reklamo? Mayroon akong 5 bituin na rating buong taon. Sino ang maaaring magreklamo sa akin? Siya nga siguro. Ay, batang Panginoon. Batang Panginoon, Crisanto. Lola, ano na po ang gagawin natin ngayon? Ang mga Ventura ay ang pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Liwanag. Isang kilalang angkan sa loob ng isang siglo. Ang posisyon ng pinuno ng mga Ventura ay pinapangarap ng marami. Nagsasalita lang siya dahil sa galit. Ikalat ang balita. Ang mga Ventura sa lungsod ng Liwanag ay nakahanap na ng tagapagmana. Malapit ng idaos ang piging ng tagapagmana. Sa panahong iyon, nais kong lahat ng mga kilalang pamilya sa buong mundo ay bumati para sa aking Crisanto. Opo. Tama, dito na nga. Kung sa tingin nyo ay, sobra ako kagabi, kaya kong panagutan yon, hindi nyo ako pwedeng bigyan ng masamang review, di ba? Tumahimik ka, wag mong banggitin ang nangyari kagabi. Mayroong 500,000 piso sa card na ito. Kunin mo ito at umalis ka agad sa baybayin. Umalis sa baybayin. Nakasagap ka ba ng problema? Hindi mo kailangang pakialaman. Sa madaling salita, kung gusto mong mabuhay, kunin mo ang pera at umalis ka agad sa baybayin. Kung hindi ang aking kasintahan, ay hindi ka pababayaang makatakas. Kasintahan? Siya ay mula sa pinakamayamang pamilya ng lungsod ng Dragon. Ang batang Panginoon ng pamilyang Lim. Sinasabing sa likod niya ay mayroon pa. At ang unang pamilya ng lungsod ng Liwanag. Ang pamilyang Ventura na sumusuporta sa kanya. Kung ayaw mong magkaproblema, umalis ka na agad. Pamilyang Ventura. Hay, kung sasabihin ko, na kaya kitang tulungan sa iyong problema. Bilisan mo, umalis ka na. Sige. Sir Lim, ako. Ikaw, walang hiya kang babae. Sabihin mo sa akin kung sino siya. Isabela, ang pasensya ko ay may hangganan.
Sir Lim, huwag magalit, siya ang lalaki ng ate mo. Ate, hindi ka magagalit sa akin, di ba? Naisip ko lang kasi, na ang ganitong bagay ay hindi dapat itago kay Sir Lim, dahil malapit na kayong ikasal. Kung malaman pa ng iba, ano ang iisipin nila tungkol sa pamilya natin? Pamilya Reyes, sila pala ang kilalang pamilya sa lungsod ng Liwanag. Malaking pamilya, ang panganay na anak ng pamilyang Reyes. Sa pribado, bakit siya ay babaeng malandi? Ikaw, walang hiya kang babae. Pinahiya mo ako ng husto. HFPH. Ang kamay ng lalaki ay para sa pakikipaglaban sa mundo, hindi para sa pananakit sa babae. Ikaw nga, ang lakas ng loob mo. Nagtangkang galawin ang babae ko. Sige, umatake kayo. Ganito, parang aso. Gumapang ka sa ilalim ng aking hita, at pagbibigyan kita ng para kang aso. Gumapang ka sa ilalim ng aking hita, at saka ako, sa aking awa, ay pakakawalan ka. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Huwag kang maging bastos. Bilisan mo, umalis ka na. Ah, Ate, pinapayuhan kita ng huwag nang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Kunin mo ang pera. Gumapang ka. Ang 1,000,000 piso na ito sa lupa ay sa iyo na. Ganito lang pala ang kaya ng pamilya mo. Isang hamak na driver lang ang naglalakas loob na hamakin ako. Totoo, isa akong hamak na driver. Pero kayo, dahil lang sa pera ninyo, nananakot ng isang babae. Anong klaseng tapang yan? Ikaw na hamak na driver. Gusto mo pang maging bayani? Ngayon, papatulan ko ang isang binti mo. Gabriel, wala siyang kinalaman dito. Kung mayroon ka, harapin mo ako. Ate ko, ang aking mabuting ate, kahit sarili mo'y hindi mo may pagtanggol. Gusto mo pang protektahan ng driver na ito. Gabriel, pakawalan mo na siya. Hindi mangyayari yan. Sinabi ko ngayon na papatulan ko ang isang binti niya. Isang binti, kaya dapat maputol ang isang binti niya ngayon. Sige na, atake. Bugbugin niyo ang hamak na driver na yan. Hindi ba't pinoprotektahan mo siya? Hindi ba't pinoprotektahan mo siya? Ngayon, papakita ko sa iyo ng personal kung ano ang kahihinatnan niya. Gabriel, bigyan mo naman ako ng pabor, Isabela. Pakawalan mo na siya, okay? Pabor. Sige, bibigyan kita ng pabor. Dahil ikaw, Isabela, ay kasintahan ko. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakikipag-sex sa taxi na may kasama. Basta't susunod ka lang at habarin mo ang iyong damit. At maghintay ka sa loob, mapapatawad ko siya. Bakit? Isang hamak na driver lang ang kaya kang matulog. Pero sa akin hindi pwede. Alam ko na, ang pagiging malinis at dalisay mo sa harap ko ay peke lang pala. Kahit nahubarin ko ang damit ko, titigil ka na sa paghiganti. Oo, Bagaman ako ay isang driver lang, ako, si Elias, ay hindi pa ganoon kahamak para magpatulong sa isang babae. At saka, hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Manahimik ka nga. Ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat sa'yo. Halika na, sumama ka sa akin. Isabela Reyes. Kung maglakas loob kang sumama sa kanya, ipapaalam ko ngayon din na ang 30 milyong kasunduan ng pamilya Reyes ay kanselado na. Sige na, atake. Duwag. Ikaw na hamak na driver. Hintayin mo to. Papapatayin kita sa kalsada. Hindi pa man banggitin na ang pamilya Lin ay mayroon sa likod nila. Ang pinakamataas na pamilya, ang pamilya Ventura. Ang kanyang pagiging batang Panginoon ng lungsod ng Dragon ay isang taong hindi mo kayang saktan. At saka, at tayo, ang gabing iyon ay orihinal na isang pagkakamali. Pagkakamali. Isabela Reyes. Ano ang tingin mo sa gabing iyon? Isang transaksyon o isang one-night stand? Iyon ang una kong beses. Isabela Reyes, ikaw ay isa lamang driver. Pareho tayong matatanda na, hindi na kailangang pagkaabalahan pa. Aayusin ko ang iyong flight palabas ng bansa. Mamaya, ipapadala ko ang numero ng flight sa iyong cellphone.
Matandang ginang, ayon sa inyong nais, ang piging ng prinsipe ay handa na, at ang lokasyon ay itinakda sa lungsod ng Dragon, na inorganisa ng pamilya Lim. Oo nga pala, natuklasan ko rin, na ang binibining anak ng pamilyang Liu mula sa Binhay, ay may malapit na ugnayan. Kung gayon, magpadala ng mga imbitasyon. Hayaan ang pamilyang Leo na maging mga panauhing pandangal. Sa piging ng prinsipe, magpadala ng isang tao upang maghanda ng kontratang nagkakahalaga ng 100 milyong piso, at ipadala ito sa pamilyang Leo bilang regalo sa kasal. Sa ganitong paraan, tiyak na darating si Crisanto. Ang tigas ng ulo mong anak nagkasala sa pamilya Lim. May mukha ka pang bumalik? Tatay, hindi mo alam. Si ate, para sa basurang driver na yan, hindi lang basta binaliwala ang 30 milyong kasunduan sa pamilya Lin, pati hinayaan pa ang basurang driver na yan, na magkasala kay Sir Ling. Tama. Ngayon, hindi lang nawala sa atin ang 30 milyong kasunduan, baka pati pa nga, mapasama pa natin ang likod ng pamilya Lin, ang pinakamakapangyarihang pamilya, ang pamilya Ventura. Ang pamilya Ventura? Ikaw, lumuhod ka. Paano ako, si Antonio Reyes, magkakaroon ng ganito kagastador na anak? Kung hindi dahil sa iyo noon, naibenta mo ako sa pamilya Lim, paano tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon? Bastardo ka, ano man ang paraan mo. Kailangan mong magmakaawa kay Sir Lim para sa kapatawaran. Kung hindi, ako, si Antonio Reyes, ay hindi magkakaroon ng anak na tulad mo. Kung gayon, ituring mo na lang na wala kang anak. Ikaw, Sa totoo lang, mula nang mamatay sa panganganak ang nanay ko. Hindi mo na ako itinuring na iyong anak, kung hindi, bakit para sa ilang 30 milyong piso lang? Ibenta mo ako sa pamilya Lin? ano ang sinabi mo? May mali ba sa sinabi ko? Ikaw, para sa pera. Tumahimik ka. Tatanungin kita. Pupunta ka ba sa pamilya Lin o hindi? Hindi. Ang pagkasala sa pamilya Lin ay ang pagsira sa kinabukasan ng aking pamilyang Leo. Ngayon, itong lumang buto ko ay tiyak na papaluin ka. Ikaw na, walang kwentang nilalang. Tigil. Ikaw na driver ka. Anong hiya ka pa para magpakita? Hindi ba sabi ko lumayas ka na? Bakit ka nandito? Gusto ko lang sabihin sa'yo. Kahit na pamilyang Reyes o ang kumpanyang Ventura, wala akong pakialam. Napakalakas ng loob mo po na pumasok sa aming tahanan ng mga Reyes. Sofia, bakit hindi mo pa siya ipinapaaresto agad? O, itong walang pakundangan. Masamang tao. Halina tayo. Siguraduhin mapapatahimik natin si Sir Lim para maibalik na yung kooperasyong 240 milyong piso. Dakpin siya. Sino ang mga ngahas? Kumilos na. Dumating na ang VIP ng pamilyang Ventura. Pamilyang Ventura. Sino po si Miss Isabela Reyes? Ako po. Ako po ay inutusang maghatid para kay Miss Isabela ng imbitasyon na may selyo ng Dragon. Sa 3 araw, maglakbay kayo patungong lungsod ng Dragon para dumalo sa pagtitipon ng pamilyang Lin para sa tagapagmana ng pamilyang Ventura na bangkit ng prinsipe. Ang bangkete ng prinsipe ng pamilyang Ventura. Ibig sabihin nito, ang pamilyang Ventura mismo ang nagpadala po ng imbitasyon na may selyo ng Dragon. Ibig sabihin nito, si Sir Lim ay pinatawad na po ang aming pamilyang Reyes. Ikaw na tanga ka po. Magstay ka lang muna dito sa akin nitong mga araw na ito po. At ikaw naman, ikaw na driver ka. Bugbugin mo siya hanggang mamatay po. Hindi pwede. Pakawalan mo siya, kung hindi, mamatay na lang ako sa harap ninyo. Ikaw po. Pakawalan mo siya po. Crisanto, itong bagay na ito ay hindi na natin kayang kontrolin. Umalis ka na. Sige na, umalis ka na. Isabela, ikaw ang babae ko. Hindi ko hahayaang may umagaw sa'yo. Ang bangkete ng prinsipe. Gagawin kitang sa bangkete ng prinsipe, ang pinakamarangal na babae. Naku po, ito ang karangyan ng pamilyang Ventura. Hindi ko akalain na ang mga palamuting ito ay gawa sa purong ginto. Sa pagkakataong ito, salamat sa proteksyon ni Sir Lim. Kung hindi, tuluyan na sana nating nainsulto ang pamilyang Ventura, isang napakayamang pamilya. Ikaw na walang kwentang babae, dapat ay putulin mo na ang ugnayan mo sa driver na yan. Kung hindi, kapag nainsulto mo ang pamilyang Ventura, ako mismo ang magbabalat ng kanyang balat at iiwan siya nakahandusay sa kalsada. Crisanto, Siya, paano siya nakarating dito? Po, Kay Miss. umalis ka na. Ang bangkete ng prinsipe ay hindi lugar para sa iyo.
Ikaw na driver ka, talaga namang hindi ka nawawala. Ngayon, kahit ang napakayamang pamilya tulad ng pamilyang Ventura, na nagdaraos ng banquet ng prinsipe, naglalakas loob ka pang gumawa ng gulo? Ang bangkete ng prinsipe ay para sa akin talaga ang pagdiriwang. Napakalakas ng loob mo. Po, ikaw na driver ka. Naglalakas loob pang magpanggap na tagapagmana ng pamilyang Ventura. Po, umalis ka na agad sa palasyo ng langit. Po, kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi ako maging magalang. Po, Gusto kong makita kung paano ka hindi magiging magalang sa akin. Sofia, maghanap ka agad ng tao. Itong walang pakundangan. Na nilalang. Ihagis mo siya palabas. Po, para hindi madumihan ang tagapagmana ng kumpanyang Ventura at ang mga mata ni Sir Lim. Teka lang. Kanina ko pa kayo hinahanap. Ngayon, ikaw na mismo ang nagpunta dito para hanapin ang kamatayan mo. Patayin mo siya para sa akin. Isabela, gusto mong dahil sa isang mababang tsuper. Mawalan ako ng mukha. Gabriel, anong gusto mo? Ako, si Isabela, ay sasang-ayon sa iyo. Pakawalan mo siya, okay? Walang hiya ka. Manahimik ka. Dahil sa isang mababang tsuper, paulit-ulit kang nagkasala kay Sir Lim, at sa tahanan ng mga Ventura, gusto mo bang ipahamak kami, ang pamilya natin? Ate, bakit hindi ka maintindihan? Ikaw, mababang tsuper, sa anong paraan ka makakalamang kay Sir Lim? Paulit-ulit kang hindi nagpapahalaga, iyon na lang, ngayon pa nga, niloloko mo si Sir Lim. Manahimik ka. Ikaw, mababang tsuper, pinapahamak mo ang pamilya natin kay Sir Lim, at sa tahanan ng mga Ventura, dahil ayaw mong mabuhay ang pamilya natin. Kung gayon ang pamilya natin, ay uunahin ka munang lipulin, lintik na basura, sumama ka sa akin. Ang taong tulad mo na nagbebenta ng anak, ay hindi karapat-dapat na pag-aksayahan ko ng lakas. Sinabi ko na, siya ang babae ko. Sino mang magtangkang pigilan akong isama siya palayo, huwag niyong sisihin ang mababang tsuper na ito, hindi ako magiging malumanay. Naghahanap ka ng kamatayan, tama na? Isabela, talaga bang ipipilit mong protektahan siya? Sige, Gabriel, bibigyan kita ng pagkakataon. Isabela, ngayon, basta't maghubad ka ng sapatos, at lumakad ka dito, ako ay magiging maawain, at pakakawalan ng mababang tsuper na ito, kung hindi, mamamatay siya. Hindi ka ba determinado na protektahan ng mababang tsuper na ito? Sige, maghubad ka na, hubad, hubad, hubad. Gabriel, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Dahil kayong lahat, ay mahilig mang-api gamit ang kapangyarihan. Kung gayon, ipapaalam ko sa inyo kung ano ang tunay na kapangyarihan, lalo na ikaw, Gabriel. Ang ginawa mo kay Isabela, ay pagbabayaran mo ng mahal. HMPH, walang pinag-aralan. Ngayon, titingnan ko kung mas matigas ang dila mo, o ang buto mo. Kumilos na kayo. Mula sa tahanan ng mga Ventura ng lungsod ng Dragon, dumating si Tito Marco. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob, na manggulo sa piging ng prinsipe? Tito Marco, itong batang ito na napakayabang, ay nangahas na sabihin na ang piging na ito, ay para sa kanya. Ano ka ba sa tingin mo? Nangahas kang sabihin na ang piging ng prinsipe, ay para sa'yo? May problema ba? Malaki ang problema dyan. Sa uri mong iyan, paano mo makikilala ang isang malaking tao tulad ni Tito Marco? Hindi nga kilala ni Tito Marco ang taong ito, pero nangahas siyang sabihin na ang piging ng prinsipe ay para sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, sumobra na siya. Nangahas siyang sabayan ng pag-offend sa numero 1 binata ng lungsod ng Dragon at kay Tito Marco. Tito Marco, ang taong tulad niya, kung kayo mismo ang kikilos, baka madumihan lang ang inyong mga kamay. Mas mabuti po kung ipaubayan nyo na lang sa inyong pamangkin ang paghawak nito. Malapit nang dumating ang batang Ginoo at ang matandang ginang. Gawin ng malinis at mabilis. Huwag na huwag magpapakita ng dugo. Huwag po kayong mag-alala, Tito Marco. HMPH, mga taong walang pinag-aralan. Kumilos na kayo. Gabriel, kagabi lang, nangako ka sa akin na palalayain mo siya. Nagbago na ang isip ko ngayon. Hindi ba't gusto mong mamatay? Kung gayon, pagbibigyan kita. Gabriel, gago ka. Ikaw na maliit na kaibig-ibig, nang ahas kang murahin ako? Ikaw, ano na naman ang gagawin mo? Nang ahas kang saktan ako? Ikaw, papatayin kita. Ikaw lang, hindi ka karapat-dapat. Hindi ba't mahilig kang manampal ng iba? Ngayon, ipapatikim ko sa'yo, ang pakiramdam ng masampal ng iba. Tigil.
Kayo dalawa, ano pa ang ginagawa ninyo? Sugod na kayo. Kayo na mga inutil na basahan. Pinakain ko kayo ng matagal, pero hindi ninyo kayang harapin kahit isang driver ng taxi. Huwag mong isipin na dahil marunong ka, ng kaunting martial arts walang makakapigil sa'yo. Huwag mong isipin na dahil marunong ka, ng kaunting martial arts walang makakapigil sa'yo. Mag-ingat ka. Ang tapang mo, naglakas loob kang manakit sa harap ko, at gulungin ang piging ng prinsipe. Ano naman kung sa harap mo? Ano ka ba naman? Bastos, ano ang sinabi mo? Sabi ko, ano ka ba naman? Karapat dapat ka bang maging arogante sa harap ko? Leng Feng, siya ang pinuno ng sangay, ng pamilyang Leng sa Longcheng. Hindi mo siya kayang galitin. Umalis ka na, bilis. Walang aalis ngayon. Isara ang mga pinto. Don Marco. Ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa akin, at handa akong panagutan lahat. Ang sinabi ko, ay hindi ko na uulitin. Tama. Tama si Tito Marco. Ngayong araw, walang aalis, lalo na ikaw. Gagawin kitang mas malungkot pa sa kamatayan. Talaga ba? Nakikita mo ba? Ang patuloy na pagpaparaya ay magbibigay lang ng lakas ng loob sa kanila. Kaya naman, para talunin sila, kailangan mong maging mas malupit pa kaysa sa kanila. Pamilyang Leng, Dragon. Hindi kaya. Hindi kaya. Talagang nagkamali ako? Sabihin mo sa akin, ang dragon tato sa iyong braso, paano ito napunta doon? Maaari kitang bigyan ng pagkakataong mabuhay, kung hindi. Ngayong araw, mahihirapan kang makaalis dito ng buhay. Si Li Hu ay nag-aalala tungkol sa totoo na iyon. Hindi kaya si Leng Feng ay tunay na mula sa pamilyang Leng. Kung gayon, hindi na ako alis. Tito Marco, bilisan mo na. Don Marco, sandali. Ikaw na babae, ano pa ang gusto mong gawin? Sinasabi ko sa iyo, ngayong araw, walang makakapagligtas sa basura ito. Don Marco. Ang dragon tatoo ay para lamang sa mga miyembro ng pamilyang Leng. Pag-isipan mong mabuti. Leng Feng, huwag ka nang magpanggap, gagamitin mo ang tatoo na ito para umalis mamaya, narinig mo ba? Tito Marco, bilisan mo na. Tama na, kapag ako, si Liho, ay gumagawa ng bagay, hindi mo ako pwedeng turuan. Tito Marco, ang aking pamilyang Lin ay lubos na pinahahalagahan ng pamilyang Leng ng Longcheng at ni Leng Huangpu. Kung bumagsak man ang langit, ang aking pamilyang Lin ang Tito Marco, hindi ka maglalakas loob kumilos. Ako na mismo ang gagawa, napin mo siya para sa akin. Ikaw, Marco, ano ang ibig mong sabihin? Hayaan mong kumalma ka. Ako, kumalma? Ikaw mismo ang hindi kumikilos. Ako na ang kumilos. Pakibitawan mo ako. Totoo nga, sa harap ng tao, isang binata. Sa likod, isang asong ulol. Ikaw na basura. Sisiguraduhin kong papatayin kita ngayon. CJ, gusto kong makita kung paano mo ako kakagatin. Hindi pa malinaw ang kanyang pagkatao. Kaya ngayong araw, walang aalis dito. Nakikita mo ba? Sila ang ayaw akong paalisin. At saka, hindi ko pa nagagawa na maging ang pinakamarangal na babae sa bangket na ito. Paano ako alis? Kung kaya mo, patayin mo ako. Walang kwentang duwag. Crisanto. Walang silbi. Crisanto, tama na. Ako, hindi ko gusto ang mga taong puro, nagpapakalakas at marahas. Kung talagang ginamit mo ang lahat ng lakas mo ngayon, ang mga bagay ay aabot lang. Sa punto na hindi na masosolusyonan. Crisanto, marami ka nang nagawa para sa akin. Ngunit sa huli, hindi mo sila kayang talunin. Mamaya, bibigyan kita ng pagkakataong umalis. Ang galit ng pamilyang Lin at Leng. Hayaan mong ako na lang ang magdusa. Kahit ang pamilyang Lin o Leng, mula umpisa hanggang dulo, wala silang halaga sa akin. Don Marco. Matalino kang tao. Sa ngayon, si Gabriel ay bahagya lang nasaktan. Pagkatapos, ang pinakamasama ay dahil dito. Mapapagalitan ka ni Antonio at ang tagapamahala ng pamilyang Leng. Ngunit kung mapatunayan na, ang pagkakakilanlan ni Crisanto ay miyembro ng pamilyang Leng, wala ka nang mapupuntahan. Pabayaan mo siyang umalis. Sinaktan ng anak ko, si Antonio. Gusto mong umalis? Hindi ganoon kadali. Ama po. At si Marco Reyes. Para lang po sa walang kwentang ito. Sinaktan niya po ako. Marco Reyes po. Mahigit 10 taon na po tayong magkaibigan. Ngayon po.
Mang Daniel po, huwag po kayong magalit. Ginawa ko po ang lahat ng ito para po kay Gabriel, iniisip ko ang kapakanan niya. Kapakanan? Sa kamay niya po, may dragon tattoo po siya. Peke po ang dragon tattoo niya. Hindi po siya miyembro ng pamilya Ventura. Sabi ko na nga ba, paano naman magiging miyembro ng pamilya Ventura ang batang yan? Ibig bang sabihin, lahat ng may apelidong Ventura ay miyembro ng pamilya Ventura? Tapos na. Isabela Reyes. Ngayon, ang walang kwentang ito, hindi lang sinaktan si Sir Lim, kundi naglakas loob pang magpanggap na miyembro ng pamilya Ventura. Tingnan natin kung paano mo pa siya poprotektahan. Hindi niya kailangang protektahan ako. Ako na hinahamak niyo, ang driver na ito, ang magpoprotekta sa kanya. Walang hiya ka. Batang ito. Halos malinlang mo ako. Linlangin ka. Masyado kang nagpapahalaga sa sarili. Mang Jose, ibigay mo siya sa akin. Tatay, bakit ka pa nakikipag-usap ng walang kwenta sa kanya? Patayin mo na siya para sa akin. Hindi siya makakaalis. Sir Lim, walang kinalaman ng pamilya namin dito. Lahat ito ay dahil sa aking hindi mapakinabang na apo, nalinlang ng basurang driver na ito. Opo, Sir Lim. Ako, si Leo yun, ay nakikiusap sa'yo na ipaghiganti ang aming pamilya Leo para sa akin. Patayin ang lintik na ito. Ate, gusto mo pa bang magkamali ng paulit-ulit? Gusto mo bang panoorin na lang? Ang pinaghirapan ng lola at tatay, ang pamilyang Leo na kanilang itinayo, masira dahil lang sa iyo. Kung ayaw mong pakasal kay Sir Lim, pwede akong magpakasal sa kanya para sa iyo. Bakit ka? Nagmumumok na sirain ang pamilya natin. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kahit bumagsak pa ang langit, haharapin ko. Hindi ko talaga sila pinapansin. Tapang mo. Malapit ka ng mamatay. At nagmamayabang ka pa, mga tauhan. Mahal. Sinabi ko na, basta't hindi mo ako mapapatay. Gagawin kong mas malala pa sa kamatayan ng buhay mo. Sana mamaya ay kaya mo pa rin, maging matapang. At tingnan mo pa rin, ang lahat na parang wala lang. Kayo, sabay-sabay na kayo. Nagmamadali ka na bang magpaka-reincarnate? Kung gayon, hindi kita pagbibigyan. Makinig kayong lahat. Pwede nyo siyang pilay-pilayin, pero huwag na huwag nyo siyang papatayin. Naintindihan nyo ba? Mayabang na inutil, dahil sa kakaunti niyang kakayahan. Naglakas loob siyang kalabanin ng pamilya Lim. Darating ang panahon na magmamakaawa siya. Narinig ko, sa piging ng prinsipe ngayong pagkakataon. Hindi lang si matandang ginang ang nandyan, kundi pati si Gobernador General ng Lungsod ng Dragon, ay personal na dadalo. Ikaw na inutil, dahil naghahanap ka ng kamatayan. Huwag mong sisihin ang iba, Isabela Reyes. Mamaya, papanoorin mo mismo kung paano mamatay sa harap mo ang inutil na pinahahalagahan mo. Ang dami niyo talagang satsot. Maglalaban ba tayo o hindi? Atake! Sino ang magtatangka? Luna, Ginoo, mangyaring maupo. Ano to? Sino ka ba? Ang pangalan ko, hindi mo karapat-dapat malaman. Anong klaseng nilalang ka? Paano mo nasabing, hindi karapat-dapat si Gabriel malaman? Kapag ako ang nagsasalita, hindi ka pwedeng sumingit. Ikaw na babae, paano mo nagawang sampailan ako? Ang sampal kanina, ay dahil hindi ka marunong rumespeto. Ang sampal na ito, ay dahil hindi ka marunong magbigay galang. Kung hindi ka pa matuto, hindi lang ilang sampal, ang aabutin mo. Baka naman talaga, siya ay taga-pamilya ng Ventura. Mabuti, 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 inutil. Medyo minamaliit kita. Nagbayad ka ng babae para umarte, tama? Ang babaeng yan, artista lang na kinuha ng inutil na yun. Sabi ko na nga ba, paano siya magiging taga-pamilya ng Ventura? Babae, magkano ang binayad sa'yo ng inutil na yan? Mas malaki pa ang ibibigay ko, doble pa, ano sa tingin mo? Talaga, Sir Lim. Sinampal niya ako kanina, kailangan mo. Pinapayuhan kita, pumalis ka na sa inutil na yan. Ang isang magandang babae na tulad mo, hindi sulit kung mamatay ka, kasama ng inutil na yan. Hindi sulit. Hindi ikaw ang magsasabi kung sulit o hindi. Ang tapang naman ng bibig mo. Daniel, bakit ka pa nakikipag-usap ng matagal sa babae? Huwag na tayong magtagal, bilisan nyo na silang tapusin. Malapit na sina matandang ginang, at panganay na Ginoo Gabriel, kumilos na kayo. Crisanto, mag-ingat ka. Ito. Sino nga ba ang babaeng ito?
Baka ang babaeng ito ay hindi isang artista na inupahan niya, kundi ang kanyang bodyguard. Kung gayon, siya nga ay mula sa pamilyang Ventura. Imposible. Imposible talaga. Mga inutil kayong lahat. Daniel. Posible kayang, ang batang iyan ay tunay na mula sa pamilyang Ventura? Imposible. Talagang imposible. Ang babaeng iyon ay hindi ordinaryo. Posible kayang, siya ay mula sa organisasyon? Ang piging ng prinsipe ngayong pagkakataon ay hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali. Kung hindi, magagalit ng husto ang matandang ginang at mananagot ang gobernador general ng lungsod ng Dragon. Masisira tayong lahat. Ang palabas na ito ay dapat nang matapos. Ikaw na inutil, anong gagawin mo? Papadalhan kita sa langit. Papadalhan kita sa langit. Gabriel, ano na? Ang mabaho at hamak na driver na minamaliit mo. Ano ang pakiramdam ng maputulan ng dalawang anti? Gabriel, tay ngayon. Handang isugal ang aking lumang buhay na ito para ipaglaban ang iyong katarungan. Sandali lang, matandang ginang, at dumating ang gobernador general ng lungsod ng Dragon. Maliligtas na tayo. Ngayon, walang makakapagligtas sa inyo. Sir, gusto mo ba? Hindi kayo pwedeng kumilos. Hindi nyo siya pwedeng patayin. Sino ka ba? Para pigilan ako, si Luna Santos. Kung papatayin mo siya, ibig sabihin ay kasama ang lungsod ng liwanag. Magkakaroon ka ng matinding kaaway sa pamilyang Ventura at sa gobernador general ng lungsod ng Dragon. Kahit ang pamilyang Ventura o ang gobernador general ng lungsod ng Dragon, hindi ko talaga sila binibigyang pansin. Sino ang may ganitong katapangan na hindi gumagalang sa akin ang gobernador Sino ang may ganitong katapangan na hindi gumagalang sa akin ang gobernador general? Mahal na gobernador general, ang batang ito ay hindi lang nanakit sa aking anak, kundi nagbitiw pa ng mga masasakit na salita at paulit-ulit na inalipusta ang pamilyang Ventura. Inalipusta ka, itong gobernador general ng lungsod ng Dragon. Ako, si Daniel Lim, ay nakikiusap sa mahal na gobernador general. Ipahuli siya. Tama. Ipahuli. Hindi pwedeng. Hayaang gumawa ng masama ang taong ito. Masira ang piging ng prinsipe. Daniel Lim, pinunuli. Huwag kayong mag-alala, hindi siya makakatakas. Mga bantay, mabilis na dalhin si Gabriel Lim sa ospital. Opo. Napakatapang mo, mananakit ka sa aking tauhan. Wala kayong madadalang kahit sino ngayon. Walang makakapagligtas. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang sitwasyon ngayon ay hindi na kayang kontrolin ng isang babae. Tumabi ka muna. Panoorin mo kung paano ako gaganti para sa'yo. Crisanto, Huwag kang mag-alala. Hindi sila magtatangkang bumaril. pero, sila, Magtiwala ka sa akin. Isang beses lang. Antonio. Hayaan mo silang bumaril. Sir, Nagmamadali kang mamatay? O baka naman, talagang hindi ka takot mamatay? Ano ang dapat katakutan sa kamatayan? Bukod pa riyan, sa'yo pa lang. At sa kanila. Hindi ko pa sila pinapansin. Nasa bingit ka na ng kamatayan, at nagmamayabang ka pa rin. Mahal na gobernador general, ang batang ito, sa harap ko pa, pinili ang anak ko. Hinihiling ko po, mahal na gobernador general, hayaan niyo akong personal na pilayin siya. Ano kung magaling kang lumaban? Ngayon, isang bala lang. Paputok na ang ulo mo. Halika. Barilin mo ako. Patayin mo ako. Tumigil ka. Barilin mo. Ano ang pinag-atubili mo? Huwag mo akong pilitin. Barilin mo. Matanda. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero wala kang silbi. Napakalakas ng loob. Sa harap ng gobernador general, nang ahas kang mangagaw ng baril at manakit. Hindi ka nagkamali, Gobernador General ng Lungsod ng Dragon. Ang iyong mga salita ay talagang nagpapagulo ng tama at mali, nagbabaliktad ng itim at puti. Ngunit, ang putik na ito na ibinabato mo, hindi ko matatanggap. Tumahimik ka. Iniuutos ko sa iyo ngayon, na agad isuko ang iyong sandata, at lumuhad upang madakip. Kung hindi, ayon sa batas ng dakilang siya, papatayin ka sa lugar. Papatayin mo ako. Ikaw, isang hamak na Gobernador General ng Lungsod ng Dragon, wala ka pang karapatan para dyan. Baliw ka, huwag kang lalapit. Nagbabala na ako sa iyo na huwag akong galitin. Ngunit paulit-ulit mo, ginamit ang iyong kapangyarihan para apihin ako at ang babae ko. Ang inutil na ito. Nabaliw na siya. Ililigtas mo ako. Kailangan mo akong iligtas. Ikaw, ano ang? Harapin mo ako. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Kayo na mayayaman, hindi ba mahilig mangapi? Kung gayon, sa harap mismo ng iyong ama, unti-unti, papahirapan kita hanggang sa kamatayan. Hindi ba? Hindi ka natatakot sa paghihiganti ng pamilyang Ventura. Pamilyang Ventura. Walang kwenta sa paningin ko. Tama na. Ikaw na masamang tao.
Nagtangkang manakit sa harap mismo ng gobernador general na ito. Malinaw na hindi mo. Ako, ang gobernador general na ito, ay binibigyan ng halaga. Ihanda. Hindi pwede. Pumuputok. Mateo de la Cruz. Napakalaki ng iyong tapang. Nagtangkang barilin ng ating ginoong Mateo de la Cruz. Napakalaki ng iyong tapang. Nagtangkang barilin ng ating ginoong Crisanto. Huli na po ang inyong lingkod. Patawarin niyo po ako, ginoong Mateo. Tahanan ng mga Ventura. Ginoong Crisanto. Tumayo ka na. Opo. Nanay. Posible kayang siya nga ang tunay na ginoong Crisanto Ventura? Tapos na, tapos na. Tapos na ang ating pamilyang Reyes. Isabela Reyes. Bakit ikaw, nakahanap lang ng kung sinong ordinaryong driver, ay siya pa pala ang ginoong Crisanto Ventura? Bakit ganoon? Kahit pa ikaw ay taga-pamilyang Ventura, kahit pa ako, si Daniel Lim, mamatay dahil dito, hahanapin ko pa rin ang katarungan para kay Gabriel. Daniel Lim. Magandang araw po, mahal na lingkod ng hari. Daniel Lim. Ang piging ng prinsipe, ipinagkatiwala ko sa'yo. Ganito mo ba ito tinupad para sa akin? Mahal na lingkod ng hari, kayo po, at ikaw, walang kwenta. Nagtangkang makipagsabuatan sa mga dayuhan, para labanan ang ating ginoong Crisanto. Ngayon, ipinapahayag ko, ikaw, ang iyong posisyon bilang pinuno ng lungsod ng Dragon, ay binabawi na. Umalis ka na ngayon din. Mahal na lingkod ng hari, huwag mo, umalis ka. Mateo de la Cruz. Bakit hindi mo pa sabihan ang iyong mga tauhan, na ibaba ang kanilang mga baril? Lingkod ng hari. Anong klaseng nilalang ka? Nagtatangkang sa harap ko, ang gobernador general na ito. Magsabi ng ganyan. Mateo, sa usapin ng katayuan. Ako ay mula sa lungsod ng Liwanag, ang punong tagapamahala ng angkan ng Leng. Sa usapin ng edad, ako ay mas nakatatanda sa iyo, parang tito mo. Kung gayon, paano ko ba dapat kayong kausapin? Walang kwenta. Bagaman ikaw ay mula sa angkan ng Leng ng lungsod ng Liwanag. Ano naman kung ikaw ang punong tagapamahala? Kahit pa dumating ang inyong matandang pinuno, kailangan pa rin niyang maging magalang sa akin. Magalang? Mateo, ikaw, isang ordinaryong gobernador general lang ng lungsod ng Dragon. Karapat dapat ka bang pagmalakihan ng aming matandang pinuno? Mabuti, mabuti, mabuti. Ano pang hinihintay mo? Ibaba niyo ang inyong mga baril. Itataas ang mga baril. Mateo, talaga bang ginawa mo yan? Sinaktan mo ako? Ang iyong angkan ng Leng ng lungsod ng Liwanag. Sa harap ng sagradong kapulungan sa likod ng gobernador na ito, wala kang halaga. Hindi ko pakialam kung ikaw man ang batang Panginoon ng angkan ng Leng. Ngayong araw, ang taong nakasakit sa akin ay kailangang magbigay sa akin ng paliwanag. Kung hindi mo ako mapapasya, huwag ka nang magtangkang umalis sa palasyo ng langit na ito. Crisanto. Tama po ang sinabi ng gobernador general. Ngayon, kahit pa siya ang batang Panginoon ng angkan ng Leng, kailangan pa rin niyang magbigay sa atin ng paliwanag. Magbigay ng paliwanag para sa anak ko. Daniel, sino ka ba para sabihin yan? Para pagpaliwanagan ka pa ng batang Panginoon? Huwag mo nang sabihin sinaktan ng batang Panginoon ang anak mo. Kahit pa napatay niya ang anak mo, karapat dapat pa rin yun. Karapat dapat? Anong karapatan? Dahil lang siya ang batang Panginoon ng angkan ng Leng? O kaya, itinuturing niya ang sarili niya bilang bahagi ng sagradong kapulungan. Mahal na Gobernador General, ang angkan ng Leng ay hindi lang mapagmataas at malupit, kundi nananakot pa gamit ang kanilang kapangyarihan. Malinaw na, hindi kanila binibigyan ng halaga. Ako, si Daniel, ay ayaw makisama sa kanila. Handa kong isugal ang lahat ng aking yaman, at sumabay sa inyong pag-unlad o pagbagsak. Tiyak na ipaglalaban natin ang mga nasaktang kapatid, at makamit ang katarungan. Bukod pa riyan, hinihiling ko po sa inyo, mahal na Gobernador General, na ipaglaban din ang katarungan para sa aking anak, Daniel. Hindi ba? Natatakot sa kahihinatnan ng pakikipag-away sa angkan ng Leng? Huwag mong kalimutan, kalahati ng mga proyekto ng iyong angkan ng Lin ay hawak ng angkan ng Leng. Kung ang angkan ng Leng ay mag-utos, ang iyong angkan ng Lin ay babagsak. Kung ako, si Daniel, ay hindi man lang may pagtanggol ang aking anak at makuha ang katarungan. Kung gayon, ako ay isang ama na walang silbi. Ano pa ang silbi ng angkan ng Lin para sa akin? Kung gayon, Crisanto, kung gayon, hayaang maglaho ang angkan ng Lin. Sir Ventura, sa halip na hayaang mawala ang pamilyang Lin, pinapayuhan kitang humanap ng paraan. Kung paano magbigay ng paliwanag sa Gobernador General. Kung hindi, ang iyong pagiging batang Ginoo ay matatapos na ngayong araw. Isang gobernador general lang naman, ay karapat dapat na pagpaliwanagin ng aking Ginoo. Mateo, sa mundong ito, wala pang taong makakapagpaliwanag sa akin. Wala nang Saturday Sod. Wala akong pakialam kung ano kang batang Ginoo. Ang paglapastangan sa aming Gobernador General, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Kung hindi dahil sa pakikipagtulungan, para makuha ang lihim ng militar ng pamilyang Leng, matagal ko na kayong binaril.
Ngunit, nilapastangan mo ako, mapapahiya ko kayo. Ang inyong pamilyang Leng, ay gagawin kong katatawanan sa lungsod ng Dragon. Sir Ventura, relasyon ko sa inyong matandang ginang, bagaman mabuti ang hindi ko rin naman, hayaan ang aking mga tauhan, na masaktan ng loob. Paano kung ganito, luhod ka ngayon, at yumuko ka at humingi ng tawad sa aking mga tauhan? Ako, ay maaaring kalimutan na lang ang nakaraan. Ano sa tingin mo? Basura, anong klaseng kayabangan yan? Maniwala ka man o hindi, babarilin kita. Umalis na kayo. Sir Ventura, sige na po. Kung hindi, ang baril ng Gobernador General, sa susunod, ay hindi natatama sa maling direksyon. Ikaw. Dapat kang mamatay. Matandang hukluban, binabantaan mo ako, gusto mo na bang mamatay? Crisanto Ventura, limitado ang pasensya ko. Kung hindi ka susunod, hindi ko mapipigilan. Ang galit ng aking mga kasama, Mateo de la Cruz, gusto mo bang ipahiya ang aking batang Ginoo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako rin ay Gobernador General ng lungsod ng Dragon. Hindi ba dapat ipagtanggol ko ang aking mga tauhan at ipaglaban ng katarungan? Ikaw, Crisanto, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon. May oras pa, tungkol sa piging ng prinsipe mo, maaari pa itong magpatuloy. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Mateo de la Cruz, kung luluhod ako, baka maikli ang buhay mo. Sige. Mahirap talagang kumbinsihin ang mga taong ayaw makinig. Kung ganoon, huwag mong sisihin ang matandang ito kung hindi ko igagalang ang matandang ginang. Paluhurin ninyo siya. Sino mang humadlang. Barilin hanggang mamatay, batang Ginoo. Lumuhad ka na po. Kahit pa ikaw ang panganay ng pamilya Ventura, ano naman ang halaga niyan? Kung nagkasala ka sa Gobernador General, kailangan mo pa rin yumuko at magpakumbaba. Tama, ngayong nasa panig natin ang Gobernador General, ang pamilya Ventura, ay hindi na dapat katakutin. Isabela Reyes, talagang kamatayan ang nararapat sa iyo. Crisanto, kung hindi ka luluhod, mamamatay ka. Luhod. Ang kamay ko. Mateo de la Cruz, kailangan ko pa bang lumuhod sa'yo? Crisanto, kahit aso, tinitingnan ng amo bago paluin. Hindi mo yata isinasaalang-alang ang pagiging Gobernador General ko. Mateo de la Cruz, akala mo kung sino ka talaga? Anong klaseng tao ka ba? Bakit ko naman dapat ikaw ay bigyan ng pansin? Isang Gobernador General lang naman, kaya kong tanggalin ang posisyon mo anumang oras. Mabuti, dahil gusto mo ng kamatayan. Gagawin ko ang iyong nais, putok. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang gawin. Gobernador General Mateo de la Cruz, pinapahirapan niyo po ang isang mas bata. Kung kumalat po ito, baka mawalan po kayo ng dangal. Lola, sa halip na pahirapan siya, masasabi ko pa na ang apo niyo po, ay paulit-ulit na sumusuway sa akin, at sinaktan pa ang mga tauhan ko. Mga bata po kasi, madalas mainit ang ulo, normal lang po yan. Gusto niyo bang pati siya ay masasaktan ko rin? Para masabi niyong normal lang? Gobernador General Mateo de la Cruz, hindi po ba kayo makapagbigay ng kaunting respeto sa akin, para mapatahimik ang gusot, at mapayapa ang lahat? Oh. Pakanin niyo siya ng mga pinagtabasan. Tapos lumuhad at humingi ng tawad. Kung hindi, wala akong pakialam kung sino man ang hindi ko papansinin. Mateo de la Cruz, isa ka lang mandirigma. Anong karapatan mo para ipagpilitan na ang aking amo? Ay lumuhad sa'yo? Lingkod ng hari, tumahimik ka, kung siya po ay luluhod. Paano na ang dangal ng pamilya Ventura? Lola, kung hindi siya luluhod, huwag niyo akong sisisihin kung hindi ako magiging malumanay. Mga tauhan, ipatay niya siya agad. Teka lang, Gobernador General Mateo de la Cruz, talaga po bang lalabanan niyo ang pamilya Ventura? Sino mang magpapahirap sa akin, Mateo de la Cruz, ay gagawin ko ring mahirap ang buhay. Kung hindi siya luluhod, hindi ako titigil hanggat hindi natutupad. Mateo de la Cruz, sinisigurado ko na ang huling luluhod, hihingi ng tawad at kakain ng mga ito ay ikaw. Titingnan ko kung sino. Sa huli, ang kakain ng mga pinagtabasan. Crisanto, nandito si lola mo. Walang sino man ang makakagapos sa iyo ngayon. Mateo de la Cruz. Dahil sa sinabi mo, gagawin ko na rin ang lahat. Lingkod ng hari, tawagan mo ang hari ng Hilaga. Sabihin mo, basta tutulong siya. Papayag ang pamilya Ventura sa kanyang kahilingan. Siya ba yung nag-iisang hari ng Hilaga na nagpatahimik sa buong Hilagang kapital? Si Elias de la Cruz ba? Matriarch, ang hari ng Hilaga, pumayag siya. At kasama niya ang mga bantay ng dragon at nagmamadaling dumating. Antonio Ventura, tapos ka na. Gobernador General po, ano na ang gagawin natin ngayon? Umalis na lang tayo? Umalis? Sino ba yung kanina na paulit-ulit na nagsasabi na gusto niyang ipaghiganti ang kanyang anak? Isang hari ng Hilaga lang. Ang nagpatakot sa'yo? Gobernador General, ako, tumahimik ka, ayoko marinig ang paliwanag mo. Gusto mo pa ba talagang ipaghiganti ang anak mo?
Antonio Ventura, pagpapasuko mo pa ba ang aking apo, po? Matriarch po, kahit pa dumating ang hari ng Hilaga, kung hindi siya luluhod, hindi ako titigil hanggat hindi ito nalulutas. Mabuti, mabuti, mabuti. Crisanto, hanggang kailan ka magtatago sa likod ng Matriarch? Nasaan na ang pagyayabang mo kanina? Nagtatago. Antonio Ventura, hindi ka karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat. Matalas ang dila. Antonio po, kahit ang Diyos-Diyosan na putik ay nagkakaroon din ng galit. Dahil iginigiit mong pahiyain ang aking pamilyang Ventura, po. Huwag mo sanang sisihin ang matandang ito sa pagwasak ng iyong kinabukasan. Elias po, Elias, ay kasama ang mga kapatid mula sa templo at nagmamadaling dumating. Hindi nagustuhan ng Matriarch po ang sinabi mo, hanggat ako ay gobernador general ng lungsod ng Dragon sa isang araw. Walang sino man ang makakasira ng aking kinabukasan. Kahit pa siya, ang hari ng Hilaga na si Elias de la Cruz ay hindi kaya. Antonio po. Elias po, hindi ba posible? Siguradong nagkataon lang. Walang galang, Antonio po. Naloloka ka ba na ang marangal na hari ng Hilaga ay sinasalitaan mo ng masasakit na salita? Tumahimik ka. Hindi mo kailangang makialam. Mga bantay, opo, bigyan mo siya ng leksyon. Anong ginagawa ninyo? Teka lang, tumigil kayo. Matriarch po. Kinagat ng aso mo ang isang tao. Tuturuan ko siya ng leksyon para sa'yo, para Ang mga tao ng Lengklan. Kailan pa naging karapatan mo na sila'y disiplinahin? naghahanap ka ng kamatayan. Ngayon, papatayin kita. Mateo de la Cruz, huminto ka na. O maghanda kang harapin ang galit ng Lengklan ng Shangjing. Talaga ba? Kung gayon, gagawin ko ang iyong nais, Gobernador General. Lumayas ka. Gobernador General, hindi ka pwedeng magpaputok ngayon. Ang hari ng Hilaga kasama ang Jowlong Guard ay paparating na. Kung papatayin mo ang matandang babaeng ito ngayon, tiyak na dudurugin ng hari ng Hilaga ang palasyo ng langit. Duduguin ni Elias ang Lengklan? Siguradong magiging kawili-wili yan. Ha ha ha. Ang gusto lang natin ay ang pagluhod ng batang ito, para mapahiya ang Lengklan, at mawalan sila ng dangal. Hindi kailangang patayin ang matandang babae, at magkasala sa hari ng Hilaga, matandang reyna. Si Crisanto po ay kumuha ng baril at umatake, pumatay ng bantay. Ayon sa batas ng Daksha, kailangan siyang dalhin para sa investigasyon. Ngunit ang ating gobernador general, para bigyan po ng respeto ang inyong mukha, ang mukha ng Lengklan, ay gusto lang siyang paluhudan at humingi ng paumanhin. Kahit ganito, ipagtatanggol niyo pa rin po ba siya? Matandang reyna, paano kung ikumpara ang Lengklan sa templo? Hayaan niyo pong sabihin ko sa inyo, ang ating gobernador general ay may suporta mula sa templo. May suporta mula sa templo, kaya pwede nang baluktutin ang katotohanan. At tawaging usa ang kabayo. Crisanto, naghahanap ka ng kamatayan. Paano mo nagawang hindi gumalang sa templo? Dumating ang hari ng Mabuhay, hari ng Hilaga. Mabuhay, hari ng Hilaga. Crisanto, lumuhod ka. Kung luluhod man ako, baka siya'y mabawasan ng buhay. Patayin. Tama na, tumayo na kayong lahat. Masyadong bastos, Crisanto. Nakita mo ang hari ng Hilaga, bakit hindi ka lumuhod? Ang pagluhod ko, hindi niya kakayanin. Walang hiya. Hari ng Hilaga, ito ang aking apo na hindi ko mapagmalaki. Sanay na siya sa pagiging palaboy mula pagkabata. Hindi niya alam ang tamang asal. Kung nagkamali siya sa iyo, ako na ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Nauunawaan ko, matandang reyna. At ang lihim ng pamilyang Leng na ipinangako mo? Hari ng Hilaga, huwag kang mag-alala kapag nalutas na ang kasalukuyang problema at matulungan ng aking apo na maayos na mapalitan ang Lengklan. Personal kong ibibigay ang mga lihim ng Lengklan. Hindi ako lalabag sa aking salita. Lahat ng hindi kasali, umalis na kayo. Crisanto Ventura. Aalis na ba tayo ngayon? Hindi, Lola. Maging ang tahanan ng mga Leng o ang hari ng Hilaga, hindi natin sila kayang kalabanin. Ang makakapagligtas lang sa atin ngayon, ay ang gobernador general ng lungsod ng Dragon. Hari ng Hilaga, ang mga hindi kailangan ay pinaalis ko na. Mateo de la Cruz, napakalaki ng iyong tapang. Nang makita mo ang hari ng Hilaga, paano ka naglakas loob na hindi lumuhad? Tumahimik ka. Crisanto Ventura, kung sumunod ka lang at lumuhod, at humingi ng tawad. Ako, ang gobernador general, ay maaaring gawing maliit ang malaking problema, at ang maliit na problema ay mawawala. Ngunit dahil pinilit mong palakihin ang issue, sige, makikipaglaro ako sa'yo. Mateo de la Cruz.
Akala mo ba talaga, na kaya mong takpan ang langit sa lungsod ng dragon? Kahit hindi ko kayang takpan ng langit, ang pag-ayos sa maliit na tahanan ng mga leng, at sa isang tulad mong malaking amo, ay madali lang. Haha, talaga ba? Crisanto Ventura, tumawa ka pa ng kaunti, baka mawalan ka na ng pagkakataon mamaya. Ang hari ng Hilaga, may masamang intensyon ng taong ito, at kapag nanatili siya, magiging problema. Napakayabang mo. Hindi mo sinusunod ang batas. Asikasuhin mo siya. Hari ng Hilaga, nangako ka sa akin, na unahin mong ayusin ang problema ko. Bakit? Ako, si Elias de la Cruz, kapag gumagawa ng desisyon. Kailan pa naging karapatan mo na turuan ako? Hindi po. Sige. Talagang ang parang ahas at daga kayong magkasama. Ang kakayahan niyong baluktutin ang katotohanan ay halos pareho. Lumayas ka. Maliit na anghel, ikaw ang bastos. Ako. Lola, ang iyong pagmamakaawa ay walang silbi. Dahil sa paninirang puri mo sa akin. Nararapat siyang mamatay. Mamatay, karapat dapat ka ba? Sige, dahil gusto mong mamatay, tutulungan ka ng hari ng Hilaga. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Hari ng Hilaga, pakiusap, pakalmayin mo ang iyong galit. Ano? Gusto mo pa ng kalahati, ng shares ng tahanan ng mga Ventura? Lola, ang tahanan ng mga Ventura ay pinaghirapan ng ilang henerasyon. Kung ibibigay lang ito ng basta-basta, malamig na ang mga ninuno ng pamilya. Hari ng Hilaga, ang inyong katayuan ay marangal. Paano kayo magiging hindi tapat sa salita? Sino ka para sabihin yan? Ang hari ng Hilaga ay kumikilos. Kailan pa naging karapatan mo na tumayo dyan, magutos, at sumigaw? Sino ang nagutos sa'yo na alalayan siya? Ako, si Crisanto Ventura, kapag gumagawa ng desisyon, hindi kailangan ng mga tulad mong basura para turuan ako. Napakayabang mo. Patayin mo siya. Ang braso ko. Lola, pinapayuhan kita na ibigay mo na agad ang gusto ko. Kung hindi, sa susunod na mob alien, nang kamayo pa, baka ang apo mo na. Ha 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 ha. Tigil, hindi ka kapantay ng aking lakas. Walang kwentang nilalang. Naghahanap ka ng kamatayan. Walang silbi. Umalis ka. Matandang hakluban. Ang tapang ng apo mo. Naglakas loob siyang pumatay sa mga tauhan ng hari ng Hilaga. Ano ito? Handa na ba kayong maging kaaway ng hari ng Hilaga? Elias, Mateo, hindi na kailangang magpanggap kayong dalawa. Sa harap ko, ginagawa niyo ang lahat ng ito, hindi ba para lang sakupin ang tahanan ng mga Ventura? Sir, natuklasan na ng Night Shadow Team na ang gobernador general ng lungsod ng Dragon at ang hari ng Hilaga, ang magkapatid na ito, na magkaiba ang ina, ay naghahanda na gumawa ng hakbang laban sa tahanan ng mga Ventura sa inyong Princess Banquet. Wala akong pakialam, basta't hindi nila ako hadlangan na gawing pinakamataas na babae sa handaan, si Isabella Reyes. Kung hindi, pagsisisihan nilang isinilang sila sa mundong ito. Hari ng Hilaga. Totoo ba ang sinabi ng aking apo? Tinitanong mo ba ako? Pero ang apo mo, hindi ko talaga siya minamaliit. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang impormasyong ito. Pero lahat ng sinabi niya, ay, totoo. Ang patibong ngayong araw na ito, ay inihanda naming magkapatid para sa inyong tahanan ng mga Ventura. Sandali. Bakit? Hari ng Hilaga, wala kaming galit o sama ng loob sa iyo. Bakit mo kami pinagtatangkaan ng ganito? Ang mga lihim sa industriya ng militar na hawak ng inyong tahanan ng mga Ventura ay sapat na para palakasin ng husto ang aming kapangyarihan. Bukod pa riyan, kanino ba kayo nagbibigay? Hindi ba sa amin? Baka sakaling sa aming dalawa, mas lalo pa itong magningning at umabot sa mas mataas na antas. Kayong mga magnanakaw. Hi, Grand Madam. Mali ang sinabi mo. Gaya nga ng sabi sa kasabihan, kung hindi magmalasakit ang tao, para sa sarili niya, siya ay parurusahan ng langit at lupa. Elias, patayin sila. Ang mga shares ng tahanan ng mga Ventura, pati na ang mga sikreto, darating ng araw na, magiging atin din yan. Huwag na tayong mag-aksaya ng salita sa kanila, tulad nung nilinlang natin, ang dating pinuno ng tahanan ng mga Ventura. Ngayon, gagawin nating maglaho ang buong tahanan ng mga Ventura. Ako, lalabanan ko kayo. Matandang hakluban. Tinawag kitang Grand Madam pero inakala mo na talaga na isa kang mahalagang tao. Ano? Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo sa salamin? Anong klaseng pag-uugali yan? Kung hindi lang dahil sa takot na masira, ang plano ni Elias noon. Matagal ko nang inubos ang buong tahanan ng mga Ventura. Mateo. Bata, matalino ka. Basta't maayos mong ibibigay ang gusto ng hari ng Hilaga, hahayaan ko ang pamilya mo na umalis ng may dignidad. Kung hindi, sisiguraduhin kong mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa mabuhay. Elias, sandali. Bago siya mamatay, hayaan mong dahan-dahan niyang kainin ang mga basura na ito. Patayin! 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 Mateo, panaginip mo lang yan.
Elias, gusto mong pahirapan ako? Bilang isang ordinaryong hari ng Hilaga, hindi ka karapat-dapat. Moalang galang, Crescento, naghahanap ka ng kamatayan. Dahil gusto mong mamatay. Pagbibigyan kita. Hari ng Hilaga, maaari kong ibigay ang iyong kailangan. Ngunit mayroon akong isang hiling. Basta't pakawalan mo kami. Agad kong ibibigay ang mga shares ng pamilyang Ventura at ang mga lihim ng industriya ng militar sa iyo. Hindi. Kung gayon, pakawalan mo na lang ang aking apo. Handa akong ibigay ang lahat ng pag-aari ng pamilyang Ventura, pati na ang aking buhay, kapalit ng kanyang buhay. Crescento, patawarin mo si Lola noon, sa mga ginawa ko sa iyong ina. Pagkatapos ng lahat, isa ka pa rin sa pamilyang Ventura, kaya naman, ito na ang huling bagay na gagawin ni Lola para sa iyo. Napakagandang pagpapakita ng pagmamahal ng lola at apo. Kung hindi mo pagbibigyan ang aking hiling. Kahit mamatay pa ako, hindi ko pipirmahan ang kasunduan sa paglipat ng shares at hindi ko rin sasabihin kung nasaan ang lihim na iyon na itinago ko. Ang pangalawang anak ay sumang-ayon sa kanila. Iyan ang kailangan ng ating pinuno. Kung hindi natin makuha, pareho tayong papanagutin. Tungkol naman sa dalawang babae, iwanan mo sila dito. Ako, ang gobernador general, ay paglalaroan ko sila ng husto. Mabuti, sumasang-ayon ako sa'yo. Hari ng Hilaga, walang biro ang aking sinasabi. Ngunit siya, kung hindi luluhod sa harap ko, okay lang. Napakalakas pa ng loob niyang paulit-ulit na, ay sumusuway sa akin. Isa pa siyang inosenteng bata. Bata, lola po, sasabihin ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng kapatawaran sa malubhang kasalanan, at hindi pagtakas sa parusa. Kung gusto mong iligtas ko ang buhay niya, pwede, putulin mo ang iyong dalawang binti, gumapang ka pababa at kainin ang mga basura na ito, iwanan mo ang dalawang babaeng ito dito, at pagkatapos, mula dito, lumayas ka. Lola, Ginoong Elias, ang matandang general ay walang pinsala. Ito lang ay nahilo dahil sa galit. Halina tayo, gisingin ninyo ang matandang ito para sa akin. Wala akong oras, nasayang dito kasama siya. Umalis ka, hari ng Hilaga. Ang inyong alagad ay humihiling na patayin ang batang hindi alam ang kanyang lugar. Hayaan mong huminga pa. Opo. Jaulong guard, pakinggan ang utos. Patayin ang batang ito, masusunod po. Napakalakas ng loob ninyo. Nabasyosan ng aking Ginoo. Kamatayan. Ang lakas na yan ay nakakatakot. Ito. Ang War God Butcher ay nahuli. Patawarin ninyo ako, Ginoo. Bumangon ka. Patayin ang mga USA. Patayin ang mga ito, mga walang galang sa Ginoo. Opo. Ginoo, paano natin sila haharapin? Sino ka ba talaga? Sino sila? Sino ako? Hindi ka pa karapat-dapat malaman. Sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa iyo na pagplanuhan ang pagkuha sa mga Ventura? Hindi ko alam. Lumuhad ka at sagutin ang sinasabi ng aking Ginoo. Pangalawa, sagutin ang sinasabi ng aking Ginoo. Sagot. Sagot. Pangalawa. Ikaw na bastos ka. Paanong naglakas loob kang pilayin ang aking pangalawa? Maingay. Sagutin mo ako. Hindi ko alam. Kung gayon, maaari ka nang mamatay. Kahit mamatay pa ang hari ng Hilaga, hindi ko ito sasabihin sa'yo. Gawin mo na. Teka. Siya ang hari ng Hilaga. Talaga bang maglalakas loob kang patayin siya? Sa aking paningin, lahat ay maaaring maging hari. Ano ang mawawala kung isa na lang? Ako ay taga-templo. Kung gagalawin mo siya, sisiguraduhin ko na ang mga taga-templo ay hindi ka titigilan. Butcher, mayroon ba siyang kasama sa templo? Nagpapanggap na taga-templo, dapat siyang patayin. Kayo ay mga taga-templo. Mateo Morales, sa iyong paningin ang pag-aakala mo, ang pagiging taga-templo mo, sa akin, ay walang halaga. Ano ang gagawin mo? Paanong naglakas loob kang hayaan ng aking Ginoo na kumain ng mga mumo? Ngayon, paplasahin din kita ng lasang ito. Kuya. Ginoo. Ang kriminal ay naparusahan na. Kuya, sisiguraduhin kong makakaganti ako para sa'yo. Crescento, talaga akong nagsisisi na hindi kita napatay kaagad. Elias de la Cruz, sa'yo, wala kang karapatan. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo na pagplanuhan ang pagkuha sa mga Ventura? Ako, hindi, alam. Kung gayon, mamatay ka na. Haha. Ang hari ng Hilaga ay nakikipagsabuatan sa mga dayuhan. Nagbabalak na saktan ang mga Ventura. Dapat kang mamatay, sino mang hindi sumang-ayon. Ang kahihinatnan ay tulad nito. Kung sino man ang hindi sumang-ayon. Ang kahihinatnan ay tulad nito. Tapos na. Nawala na ang ating pamilyang Leo. Hindi pa.
Hindi pa tapos. Lola, ang nagmamaneho. Hindi ba gusto ni Elias si Isabela? Oo. Tama ang sinabi ni Lola at Ama. Kung si Ate Isabela ay makikiusap sa kanya, tiyak na patatawarin tayo ni Elias. Sinabi ko na. Gagawin kitang pinakamataas sa piging na ito. Elias, ako. Sir Elias, paano natin sila haharapin? Elias, hindi, mula sa Cold Clan. Dati, itong matandang ito, ay walang nakita. Hindi ko nakilala ang isang dakilang tulad mo. Patawarin mo na kami. Tama, Sir Elias. Maging mapagbigay ka na lang, at patawarin mo kami. Bayaw, ang bagay na ito, kung may dapat sisihin, ito ay dahil hindi sinabi sa akin ni Ate Isabela ng maaga, ang iyong pagkatao. Kung hindi, si Ama at si Lola, hindi sana sila mapunta sa ganito. Isabela, pakiusap, ipaglaban mo kami. Pagkatapos ng lahat, kami ang iyong pamilya. Pamilya, Lola, tanungin niyo ang inyong mga sarili, mula umpisa hanggang wakas, itinuring niyo ba akong pamilya? Ate Isabela, hindi mo rin pwedeng sabihin yan. Si Ama at si Lola, para rin sa'yo yan. Sa huli, nag-aalala lang sila na baka malinlang ka, kaya hindi mo dapat sinasabi yan. Naiinis sila. Tama, Isabela. Tama si Bea. Lahat ng ginagawa ko ay para sa kinabukasan mo. Isabela, pakiusap, ipaglaban mo kami. Tingnan mo, lumuluhod na ako sa'yo. Ito ang unang beses, at huling beses na tutulong ako sa inyo. Mula ngayon, wala na tayong ugnayang mag-ama. Ako, si Isabela Reyes, ay hindi na pamilya ng mga Liu. Elias, pakawalan mo na sila. Dahil si Isabela na ang nagsalita para sa inyo, umalis na kayo. Umalis na, bilasan nyo. Salamat. Sir Elias, nasaan na ang mag-amang Lim? Ang mag-amang Lim ay gumawa ng maraming kasamaan. Pahintulutan mo silang maglaho. Naiintindihan ko. Luna, sa loob ng 3 araw, alamin kung sino ang nag-utos sa Yeshai at ang taong nasa likod ng pag-set up sa aking Cold Clan. Opo. Elias, ikaw ay mula sa Divine Temple. Lola, tapos na ang lahat. Pinatawad mo na ba si Lola? Ang singsing na dragon, simbolo ng Cold Clan. Ibibigay ko sa iyo ngayon. Mula ngayon, ikaw na ang magiging pinuno ng Cold Clan. Kayo dalawa, sabihin ninyo, anong gagawin natin? Si Isabela Reyes, ang anak na iyon, ay nangakong pakakawalan tayo. Pero paano si Elias? Kung hindi, tayo na lang tumakas papunta sa ibang bansa. Nako, Lola. Narinig ko na ang anak ng makapangyarihang pamilya, ang Sir Morales, ay isang playboy. Karaniwan, mahilig siya sa mga magagandang babae. Bakit hindi ibigay natin si Isabela Reyes sa kanya para humingi ng proteksyon mula sa pamilya Morales? Sige, gawin natin yan. Isabela, Tito. Hindi ba't nasa ibang bansa ka? Isabela. Ang iyong tito sa pagkakataong ito ay nakahanap ng isang mayaman at magaling na lalaki para sa'yo. Ang pamilya Morales, isang kilalang pamilya sa loob ng 100 taon. Pamilya Morales? Tito, sa totoo lang, mayroon na akong kasintahan. At saka, Tito, Mga bantay. Bilasan ninyo, dalhin siya pataas. Isabela. Sir Morales, mangako ka sa akin na kapag ibinigay kita sa kanya bilang kabit, mapapatawad ang aking 10 bilyong utang sa sugal. Huwag mong sisihin ang iyong tito, kahit na maging kabit ka pa. Ikaw pa rin ay magiging asawa ng may... Sino nagpasok sa'yo dito? Ito ay pribadong tirahan, hindi ito bukas sa publiko. Ikaw si Elias? Hindi kaya, Kuya Miguel, baka nagkakamali ka ng pagkakakilala. Hindi ba't pinalayas na siya ng lola noon pa? Hindi ako nagkakamali. Ang kanyang nakakainis na mukha, ako, si Miguel, hindi ko makakalimutan habang buhay. Kung pag-uusapan mo pa ang masama tungkol sa nanay ko, papapatayin kita. Umalis ka. Hindi ka welcome sa tahanan ng mga Ventura. Ang lola ang nagmakaawa sa akin na pumunta. HMPH, kathakathang isip. Ikaw, na pinatapon ng lola, bilang isang basura mula sa tahanan ng mga Ventura, at siya pa ang magmamakaawa sa'yo? Elias, naghahanap ka lang ng dahilan. Sa susunod, huwag ka nang maghanap ng ganyang katawa-tawang dahilan. Tama, hindi mo nga tinitingnan ang sarili mo sa salamin. Tingnan mo kung anong klaseng pagkatao ka, at sinasabi mo pa ang lola niya, na personal na nagmakaawa sa iyong bumalik. Umalis ka na, hindi ka welcome sa tahanan ng mga Ventura. Huwag mo akong hawakan. Elias, akala mo ba ikaw pa rin? Ang dating dakilang anak ng mga Ventura, ikaw, ay isa lamang basura na pinalayas ng lola mula sa kanilang tahanan. Kuya Miguel, ang basurang ito ay nananakit sa kanya, nakakatakot talaga siya.
Basura. Ngayon, kay Sofia, lumuhad ka at yumuko. At maaari kong ipagwalang bahala ang lahat. Kung hindi, hindi ko na pagbibigyan ng mga lumang utang. Ano ang bilangin mo ang iyong sarili bilang isang inutil. Puta, ano ang sinasabi mo? Walang kwenta. Sino ang nagsabi sa iyong umupo? Sige na, Kuya Crisanto, huwag ka nang makipag-usap sa walang kwentang itinapon palabas ni Lola. Bakit mo pa pinapansin? Tingnan mo ang kanyang itsura na tila may tinatago. Ang biglaang pagbabalik mo ngayon ay tiyak para sa ating tahanan ng mga Ventura. Anong klaseng bagay? Kuya Crisanto, gamitin mo ang iyong mabangis na kamao ng tigre para kay Shuang at turuan mo ng leksyon itong walang kwenta. Sige, walang kwenta. Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang lakas ng mabangis na kamao ng tigre. Ikaw na walang kwenta, nihaw mo palang sinaktan si Kuya Crisanto. Walang kwenta. Nihaw mo palang sinaktan si Shuang. Papatayin kita. Crisanto, kung kaya mo, patayin mo ako. Kung hindi, mamaya, darating ang tatay ko at si Lola. Siguraduhin kong pagsisisihan mo. Walang pag-asa. Tigil. Tatay, nandito ka na rin sa wakas. Itong walang kwenta, gusto niya akong patayin. Pakiusap turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Tito Daniel, nakita ni Kuya Crisanto itong walang kwenta, na palihim na pumasok sa tahanan ng mga Ventura. Akala niya ay may masama siyang balak, kaya naman, lumapit siya para magtanong. Hindi ko inaasahan, itong walang kwenta, ay may hawak na kutsilyo, at nais patayin si Kuya Crisanto. Tito Daniel, buti na lang at nakarating ka agad. Kung hindi, si Kuya Crisanto ay mapapatay na sana ng walang kwentang ito. Ang singsing ng ulo ng dragon, paano napunta sa kamay mo? Binigay ni Lola. Walang katuturan. Ang Lola, paano niya ibibigay ang singsing ng ulo ng dragon? Sa isang walang kwentang itinapon palabas? Ibigay mo ang singsing ng ulo ng dragon. Lumayas ka sa tahanan ng mga Ventura. Patawarin ka na ni Tito Daniel. Ikaw ay hindi karapat-dapat. Nihaw mo akong gasgasan ng mukha ko. Dapat kang magpasalamat na ang mukha mo lang ang aking nagasgasan at hindi ang iyong buhay ang kinuha ko. Yan, tatay. Huwag mo nang pansinin. Hindi ko kailanman papayagan na ang isang walang kwentang itinapon palabas ng tahanan ng mga Ventura ay umapak sa aking ulo at dumumi at umigi. Mamatay ka na. Halika, kung kaya mong patayin ako. Ang walang kwenta mo. Ibaba mo na ang baril. Kung maglakas ka ng loob na magpaputok, ang buong tahanan ng mga Ventura ay hindi ka titigilan. Tito Antonio, pakiusap pigilan mo ang walang kwentang ito. Ikaw na walang kwenta, basta ka na lang pumasok sa tahanan ng mga Ventura nang hindi nag-aatubiling saktan ng anak ko ay para lang makuha ang singsing ng ulo ng dragon. At saka, talaga namang tulad noong 10 taon na ang nakalipas, ang iyong hamak na ina ay ganoon din. Parehong mababang uri ng pag-aanak. Antonio Ventura, maaari mong sabihin ang gusto mo tungkol sa akin, pero huwag mong pag-usapan ang aking ina. Kung hindi, papapatayin kita. Isang walang kwentang magnanakaw. Bakit hindi pa pwede sabihin? At saka, kung hindi mo ibibigay ang singsing ng ulo ng dragon, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng tahanan ng mga Ventura, mga bantay. Itong walang kwenta ay naglakas ng loob na nakawin ng singsing ng ulo ng dragon. Kung lalaban, patayin na agad sa lugar. Opo. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Mama, Lola. Lola, itong basurang pinatalsik mo, hindi lang nanakaw ang sa aming mga Ventura, singsing na dragon, kundi kanina rin, ay nasugatan niya ang mukha ni Kuya Miguel. Lola, kailangan mong ipaglaban kami. Oo, Mama, itong si Crisanto, hindi lang nanakaw ang singsing na dragon, kundi nasugatan din niya si Miguel. Kung kumalat ang balitang ito, ang aming mga Ventura sa lungsod ng Liwanag, anong mukha pa ang maiiwan sa amin? Kaya naman, kailangan siyang mamatay. Lola, kailangan mong ipaglaban ako. Tumahimik ka. Mama, Tumahimik ka. Ang singsing na dragon sa kamay ni Crisanto ay ako ang nagbigay. Lola, nababaliw ka na ba? Itong singsing na dragon, bakit mo ibinigay sa kanya? At saka, ay nasugatan niya ang mukha ni Kuya Miguel. Tumahimik ka. Sino ang nagsabi sa iyong tawagin si Crisanto na basura? Crisanto, nahuli si Lola. Pasensya na kung nagdusa ka. Antonio, Miguel, sasabihin ko sa inyo. Simula ngayon, si Crisanto ang ating pinuno ng grupo ng mga Ventura. Kung sino man sa inyo ang hindi sumasang-ayon sa kanya, ay umalis na kayo sa grupo ng mga Ventura. Lola. Opo. Crisanto,
Maupo ka, Crisanto. Pagkalipas ng 3 araw, kasama ang aming mga Ventura, ang pamilyang Morales, 100 taong gulang na mayamang pamilya, ay magdaraos ng handaan ng engagement. Plano ni Lola, na ikaw ang manguna bilang pinuno sa pagdalo. Ang pamilyang Morales at ang mga Ventura, bagaman parehong daang taong gulang na mayamang pamilya sa lungsod ng Liwanag. Pagdating sa lakas, ang mga Ventura ay palaging bahagyang mas mahina. Kaya naman, ang pamilyang Morales ay palihim na nag-aabang, at gustong sakupin ang aming mga Ventura. Crisanto, alam ni Lola na ikaw ay mula sa organisasyon, pero narinig ko na ang sumusuporta sa pamilyang Morales ay mula rin sa organisasyon, at hindi rin mababa ang posisyon. Kaya naman, pupunta ka sa handaan ng engagement, kailangan mong iwasan ang gulo. Huwag na huwag mong gagalitin ang mga Morales. Ginoo, nahuli ako ng kaunti. Si Miss Isabela kagabi ay nahuli na ng mga taga Morales. Hinuli ng Morales si Isabela. Binabati kita, Ginoong Morales. Anong gagawin mo? Sino ka? Si Don Marco ay nagpapabigay alam na dalhin mo agad ang iyong asawa sa Hardin ng Liwanag para sa handaan ng engagement. Isabela. Sino ang nagpasok sa sugarol na ito? Ginoo, napatumba niya lahat ng mga tauhan natin. Ano ang sinasabi mo? Siya lang mag-isa ang nakapatumba sa inyong lahat? Mga hanggal kayo. Sayang lang ang pagpapalaki ng pamilyang Morales sa inyo. Mga hanggal kayong lahat. Maliit na hanggal. Hindi lang basta pagpasok sa halamanan ng Liwanag ang ginawa mo. Nang ahas ka pang saktan ng mga tauhan ko. Isabela. Aray, pinapayuhan kita. Magtipid ka na lang ng lakas. Siya ngayon ay babae ko, si Carlos Morales. Kung wala ang pahintulot ko, hindi siya sasang-ayon sa'yo. Ka-bullshit. Siya ang babae ko, si Crisanto. Sinasabi mong siya ang babae mo. Kung gayon, utusan mo siyang umalis. Tingnan natin kung susunod siya sa'yo. Isabela Reyes. Ha ha ha. Hamak. Halika. Itaas mo ang ulo mo, Crisanto. Ay. Anong ginawa mo sa kanya? Ay nako. Tingnan mo ang sarili mo. Gusto mo akong suntukin? Sasabihin ko sa'yo, ang kasulatan ng kasal ay siya rin ang pumirma. Ha ha ha. Ha ha ha. Impossible. Teka muna po. Tama po. Ang kasulatan ng kasal ay siya rin ang pumirma. Mas mabuti pang lumayo ka sa pamangkin ko. Kung mapipigilan mo ang pagpapakasal niya kay Sir Morales, sisirain kita. Lumayas ka. Isabela. Ano ka ba talaga? Ako ang tunay niyang tiyuhin. Isang sugarol. Karapat-dapat ka bang maging tiyuhin ni Isabela? Mamamatay ka sa akin? Teka. Hanggal. Kahit aso, tinitingnan ng amo. Talaga ba? Hindi ka karapat-dapat. Hooray! Ang sampal na ito ay bilang ganti sa pananampal mo sa babae ko. Ang sampal na ito ay para matuto ka ng leksyon. Tandaan mo, hindi basta-basta ang sinasampal mo. At ang pangatlong sampal, ano naman ang dahilan niyan? Ang pangatlong sampal. Nakakainis ka lang. Libre lang to, walang bayad. Hanggal, mamamatay ka sa akin. Sir Morales, ayos ka lang ba? Luna, Si Sir Morales ay hindi naman talaga inutil. Siya ang panganay ng pamilyang Leng. ano, siya pala ang kasama ng Mo family. Isa sa mga century-old na mayamang pamilya, ang panganay ng pamilyang Leng. Bagaman ang pamilyang Leng at Mo ay parehong century-old na mayamang pamilya sa lungsod ng Liwanag, ngunit ang lakas ng pamilyang Leng ay malayong-malayo sa Mo family. Nagalit niya si Sir Morales. Kahit ang pamilyang Leng ay hindi siya may iligtas. Si Sir Morales ang nagpahirap kay Luna. Kailangan mo talagang ipaghiganti si Luna. Wala akong pakialam kung siya man ang panganay ng pamilyang Leng. Basta't inapi ka niya, siguradong hindi ko siya pababayaan. Luna Santos, bakit ka nandito? Ang paglitaw ba ng tiyuhin mo noong gabing iyon ay hindi aksidente? Ikaw ang nag-utos noon. Hahaha, Isabela Reyes. Mukhang hindi ka pa rin nakakaalam. Tama, ang pagdukot sa iyo noong gabing iyon. Ako ang nagutos sa tiyuhin mong adik na gawin. Bakit? Bakit? Isabela Reyes, ako, si Luna Santos, sa hubog, sa itsura, alin ang hindi ko kayang tapatan sa iyo? Bakit ang mga mabubuting lalaki na ito ay umiikot sa iyo, isang second hand na babae, hindi ako sang-ayon?
Dahil hindi ako makatapat sa iyo. Sisirain kita. Luna Santos, hindi ka talaga maintindihan. Talaga namang baliw ka na. Baliw. Basta masira lang kita. Ano naman kung baliw ako? Kung alam ko lang kagabi pa. Dapat naramdaman mo na kung ano ang desperasyon. Pero okay lang. Hindi pa huli ang lahat. Kung gayon, hayaan mo siyang maranasan ang pait ng pagkawala ng mahal sa buhay. Ano ka ba para magsalita ng ganyan? Nagsisisi talaga ako na pinatawad kita dati, kahit pa dumating ang mga Diyos. Hindi ka nila maililigtas, babaeng may pusong ahas. Masyado kang bastos. Nasa bingit ka na ng kamatayan, pero matigas ka pa rin. Carlos Morales. Hindi ka pa nasampal ng sapat. Sinasabi ko sa'yo, Huwag kang magmalaki. Papapatayin ko na ang mga tauhan ko para patayin ka ngayon. Mga tauhan. Sir Morales, huwag mo naman siyang biglain na patayin. Gusto ko pang makita kung paano siya magmamakaawa. Narinig nyo ba lahat? Sino mang bamali ng isang braso niya ngayon? Bibigyan ko ng 5 na milyong piso. Bamali ng isang binti. Bibigyan ko ng 6 na milyong piso. Oo. Ang bibig ang pinagmumula ng kapahamakan. Tapos na ang batang yan. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga elite assassin ng Mo family. Sabi nila, ang mga elite assassin na ito ay direktang ipinadala ng pinuno ng Mo family, na espesyal na ipinadala. Huwag na nating pag-usapan ng panganay na anak ng pamilya Ventura, kahit pa ang matandang ginang ng pamilya Ventura ang dumating. Tiyak na hindi sila makakatakas sa kamatayan. kayong lahat sabay-sabay na lumapit. Para hindi ko na kayo isa-isahin. Ramon, naghahanap ka ng kamatayan. Luna, tingnan natin kung sino ang magtatangka. Bea, Sir Morales, siya ang babaeng nanakit sa akin noong nakaraan. Mateo, huwag kang matakot, maya-maya, ipapabugbog ko silang lahat sa inyo. Ano pang hinihintay ninyo? Sumugod na kayo. Bea, ha? Luna, nalaman na ng Ginoo ang lahat, ang pamilyang Morales, ang royal family, at si Yamamoto Ichiro, na nakadepende sa pamilyang De La Cruz, ay nagplano para isadlak ang pamilyang Ventura, lahat para makuha ang lihim ng industriya ng militar. Nakikipagsabuatan sa mga Hapons, talagang hindi mapapatawad. Ang pamilyang Morales ay dapat parusahan. Luna, opo. Mateo, talagang mga inutil kayo. Nakakahiya kayo na. Mga elite na inanyaya ng aking kuya mula sa banal na templo, hindi nyo kayang talunin kahit isang babae. Ano ang ginagawa mo? Ako ang pangalawang anak na lalaki ng pamilyang Morales. Ang aking kuya ay ang pinakamataas na Diyos ng digmaan ng banal na templo. Pagsisisihan mo ito, hindi ka pa kakawalan ng aking kuya. Luna, ang pamilyang Morales, ay dapat Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang pangalawang anak na lalaki ng pamilyang Morales. Gawin mo na. Opo. Teka muna. Itay, sa wakas, nandito ka na. Gusto akong patayin ng mga Ventura. Kailangan mo silang patayin para sa akin. Ang mga Ventura? Ang tapang nila. Hinawakan pa ang anak ko. Ang pamilyang Morales ay nakipagsabuatan sa mga Hapons. Karapat dapat sa kamatayan, dapat parusahan. HMPH. Ang yabang mo. Mabuti pa ang pamilyang Morales ay nag-imbita sa inyong pamilyang Ventura sa engagement party. Ngunit nandito ka't naninirang puri. Hindi mo ba sineseryoso ang pamilyang Morales? Matigas ang ulo. Ikaw, Itay, bakit ka nakikipagtagal sa kanya? Dahil alam na niya, gagawin ko na ang lahat. Sa totoo lang, ang engagement party na ito ay idinisenyo ngayon para lang tapusin ang pamilyang Ventura, hindi ba? Tumahimik ka, kailangan ng ebidensya sa lahat ng bagay. Ako, 100 taong prestihiyosong pamilya. Paano ako makikipagsabuatan sa mga Hapones? Batang paslit, tayong dalawa ay mula sa mga 100 taong prestihiyosong pamilya ng lungsod ng Liwanag. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng respeto. Kung ngayon ay luluhod ka at yuyukod upang umamin ng kasalanan, maaari kong patawarin ang iyong paglapastangan at kalimutan na ang lahat. Kung hindi, ipapakuha ko ang iyong bangkay sa matandang ginang. Ang pamilyang Morales ay may sakim na ambisyon, nakikipagsabuatan sa mga Hapons, at nagbabanta pang agawin nila ang aking pamilya. Itay, ayaw sa magandang usapan ng taong ito, kaya sa pilitan na lang. Kung ako ang tatanungin, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Bilisan mo at tapusin na siya, at sakupin ng pamilyang Ventura. Sa ganitong paraan, matutulungan mo si Kuya. Makaupo sa trono bilang pinuno ng banal na templo. Kung si Diego Morales ang maging pinuno ng templo, ang kinabukasan ng aking pamilyang Morales, hindi na mapapantayan ng sinumang 100 taong pamilya. Batang Ventura, mamatay ka na. Mag-ingat ka. Isabela. Crisanto, hindi mo talaga siya kaya. Bilisan mo at umalis ka na. Umalis. Huli na. Sinasabi ko sa'yo, mamaya, tatapusin ko siya. Pagkatapos, dahan-dahan kitang pahihirapan. Hindi mapapatawad. Luna, ingatan mo ng mabuti si Isabela. Opo. Huwag po kayong mag-alala, madam. Walang sino man sa mundong ito, ang makakalaban ng Ginoo. Gagamitin ko ang iyong buhay upang magbayad puri sa iyong mga ginawa. Pagtubos. Tatay. Ano?
Ang lakas ng pagsabog ng batang yan. Puno ng kasinungalingan. Ipapakita ko sa'yo kung mas matigas ang espada ng tatay ko o ang tigas ng dila mo, bata. Hayaan mo siyang mabuhay. Gusto ko rin siyang pahirapan ng husto. Tatay, paano mo nalaman ang Divine Fist ng templo? Dahil ako ang nagturo niyan sa kanila. Imposible. Ang Divine Fist ay nilikha ng master ng templo. Hindi mo siguro sasabihin na ikaw ang master ng templo, di ba? Isa lang siyang maliit na tauhan mula sa tahanan ng mga Ventura. Saka, sinabi na rin ni Kuya dati. Ang master ng templo, 5 taon na ang nakalipas ay nawala na. Ikaw na maliit na bagay. Naglakas loob kang magpanggap na master ng templo. Tatay, nakausap ko na si Kuya kanina. Darating siya maya-maya at mahuhuli natin ang nagpapanggap na Panginoon ng templo. Tapos, maaari na nating sakupin ang buong tahanan ng mga Ventura. Ha ha ha. Tapos ka na. Gusto mo bang ipagpalit ang buhay mo? Anong gagawin mo? Papadalhan kita sa kabilang buhay. Ang anak ko ay ang walang hanggang Diyos ng digmaan ng templo. Hindi mo ako pwedeng patayin. Matandang hukluban. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang saktan ng babae ko. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kung papatayin mo ako, hindi ka titigilan ng anak ko. Tapos ka na bang magsalita? Tatay, Ngayon, ikaw naman. hindi mo ako pwedeng patayin. Si Kuya ay ang walang hanggang Diyos ng digmaan. Huwag mo akong guguluhin sa susunod na buhay. Ang lakas ng loob mo. Ninakaw mo pa ang handaan ng kasal ng kapatid ko. Kuya. Kuya. Pinatay niya si tatay. Ano? Tatay. Kuya, you must avenge tatay. Hindi lang niya pinatay si tatay. Nagsinungaling pa siya na siya ang Panginoon ng templo. Napakasama. Pinatay niya si tatay. Gagawin kitang pira-pirasong karne at itatapon sa lupa. Talaga? Ikaw lang. Hindi mo kaya yan. Naghahanap ka ng kamatayan. Walang hanggang Diyos ng digmaan. Ang lakas ng loob mo. Ikaw si Luna Santos, ang pinuno ng Night Shadow Team. Walang hanggang Diyos ng digmaan. Ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang hindi lumuhad sa Panginoon ng templo? Panginoon ng templo? Imposible. Matagal na, 5 taon na ang nakalipas. Ang Panginoon ng templo ay nagretiro na. Kahit noong sumali ako sa templo, hindi ko pa nakita ang Panginoon ng templo. Paano siya magiging Panginoon ng templo? Moalang galang. Luna Santos, tumahimik ka, para protektahan siya. Kahit ang kasinungalingan na siya ang Panginoon ng templo. Kaya mong sabihin. Paano siya magiging Panginoon? Ikaw. Kuya, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Tapusin mo na silang dalawa. Ipaghiganti mo ang aking ama. Mga bantay, dapin siya. Ang walang hiyang nagpapanggap na pinuno ng palasyo. Opo. Sino ang mangangahas? Sumugod. Luna, dahil ayaw mong tanggapin ang mainit na pagtanggap at pipiliin ng parusa, huwag mo akong sisihin. Ngayong araw, sino mang magtangkang humadlang, sa aking paghihiganti para sa aking ama, lahat ay papatayin ng walang awa. Ang pinuno ng Night Shadow Team ay hindi naman pala ganoon kalakas. Ngayon, lilinisin ko ang templo para sa Diyos. Kuya, Salamat po, pinuno ng palasyo. ito ang banal na kamao. Paano niya nagagamit ang banal na kamao ng pinuno ng palasyo? Maaari kayang siya ang pinuno ng palasyo? Hindi. Hindi ka maaaring ang pinuno ng... Bakit mo taglay ang sariling buntong Diyos ng pinuno ng templo po? Diego, hindi ka pa rin naniniwala. Po, ang nasa harap mo ay ang pinuno ng templo. Luna, po. Mahalaga ba kung ako nga o hindi po? Ang pamilyang Morales ay nakikipagsabuatan kay Yamamoto Ichiro. Ang kanilang pinaplano ay hindi lang ang sekreto ng karangalan sa digmaan ng pamilyang Ventura, kundi pati na rin ang posisyon ng pinuno ng templo, tama? Ang sinabi mo ay nagpaalala sa akin po, pero hindi na mahalaga ngayon. Ako ngayon ang walang hanggang hari ng digmaan ng templo po. Ang posisyon ko ay pangalawa lamang sa hari ng digmaan po. Basta't makuha ko ang hari ng digmaan, ako na ang bagong pinuno ng templo po. Diego, gusto mo bang maghimagsik po? Luna, huwag ka namang magsalita ng masakit po. Ang posisyon ng pinuno ng templo ay palaging para sa pinakamagaling po. Ang pinuno ng templo ay nagretiro na 5 taon na ang nakalilipas po. Ano ang problema kung ako ang bagong pinuno ng templo po? At saka, ikaw mismo, huwag mong sabihing napakagaling mo po. Ang paghanap mo sa kanya ay hindi ba para lang? Sa posisyon ng pinuno ng templo sa huli, HMPH, pareho lang tayong dalawa po. Walang dapat sisihin ang isa't isa. Baliw ka, po. Sige, magmura ka pa, po. Mamaya, titingnan ko sa kama. Kung gaano ka pa rin pasaway, po. Ikaw, po. Ang sumusunod sa akin ay uunlad, ang lumalaban ay mamamatay, po. Kami ay handang sumunod sa walang hanggang hari ng digmaan, po. Ako ay handa, po.
Ngayon, oras mo na para umalis po. Diego, naghahanap ka ng kamatayan. Ang butcher na pinuno ng palasyo ay nahuli. Hinihingi ko ang parusa. Tumayo ka na. Hindi ka dapat narito. Sa labanan sa timog na hangganan. Nabigo ba si Yamamoto Ichiro at ang kanyang mga tauhan? Diego, hindi ka ba nagtataka kung bakit ako nakabalik ng buhay? Ramon, hindi ko talaga inaasahan na makakaligtas ka mula kay Yamamoto Ichiro at sa mga general ng silangan ng walang galos. Mukhang minamaliit ko ang iyong lakas, pero hindi mahalaga yan. Sapat na ito. Mukhang mataas ang kumpiyansa mo sa iyong lakas. Kung ito ay ang buong lakas ng isang war god, maaaring may kaunti pa akong pag-aalinlangan. Siya ngayon ay nasa bingit ng pagbagsak, hindi dapat katakutin. At ikaw, hindi ko talaga pinapansin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, nakapasok na ako sa tunay na antas. Sa mundong ito, wala nang sino man ang makakalaban ko. Kahit ikaw pa ang tunay na pinuno ng palasyo, hindi mo ako magagawa ng anuman. Ano? Nakapasok ka na sa tunay na antas? Malakas ba ang tunay na antas? Astig, bata. Sinasabi ko sa iyo, ang taong nakakaabot sa mataas na antas ay kayang magpasya ng buhay at kamatayan sa isang iglap. Bukod pa riyan, ang dating pinuno ng templo ay nasa mababang antas lamang noon. Posible kayang, nagtatago lang ako ng lakas. Imposible, kung hindi ka lang natrap sa mababang antas noon. Paano ka nagretiro? Sabi ko gusto ko lang maging ordinaryong tao, maniniwala ka ba? Pambabala. Iiwan mo ang napakalaking kapangyarihan. Para lang maging ordinaryong tao, ang ganyang salita kaya mong lokohin ang 3 taong gulang na bata, pero hindi mo maloloko si Diego Morales. Mamatay ka na. Paano ka naglakas loob? HMPH. Nangyari na ito. Ano ang masama doon? Kahit na ang isang Diyos ay dumating ngayon, hindi nila ako mapipigilan. Ngayon, ang posisyon ng pinuno ng templo. Ako ang uupo. Hi. Luna, Ito na ba ang mataas na antas? Hari ng digmaan. Ngayong araw. Ang araw ng iyong pagbagsak. Umalis ka. Ako na. Umalis ka, ako na. Opo. Kung ito lang ang lakas mo sa mataas na antas. Talagang nadidismaya ako. Bata, sa ganitong sitwasyon, matigas ka pa rin? Kapag kumilos ang kuya ko, hindi ka na makakatayo habang buhay. Umalis ka. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang dating pinuno ng templo. Puro forma. Gago, ulitin mo. Crisanto, huwag kang mapahamak. Ayokong ipanganak ang anak ko nang walang ama. Kuya, umalis ka. Ulitin mo. Sige pa. Hayaan kitang subukan ng aking orihinal na saber ng Dominador. Crisanto, mag-ingat ka. Ito, parang malabo ang lahat. Kuya. Imposible ito. Nasa mataas na antas na ako. Lakas ng mataas na antas. Ano naman ang lakas ng mataas na antas? Sa paningin ko, basura lang yan. Kuya. Tama na, tapos na ang lahat. Sandali. Bata. Ngayon, dalhin mo ang iyong mga tauhan at umalis sa lungsod ng Shangjing. Kung hindi, babarilin kita. Ang mga nagbanta sa akin ay patay na. Wala ng Saturday Sod. Gawin mo ang sinabi ko. Ha, mahal na hari. Isa lang po ang kapatid ko. Pakawalan niyo po siya. Ang buhay ko. Kung gusto niyo pong patayin o pahirapan, nasa inyo na. Kuya. Wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Simula nang makipag-alyansa ang inyong pamilyang mo, sa mga hapon, ang inyong kapalaran ay nakatakda na. Mahal na hari, bukod po sa buhay naming dalawang magkapatid. Ang iba pa sa pamilyang mo, maaari niyo po bang pakawalan? Hindi mapapatawad ang marami. Ang iyong mga kasalanan. Ikaw mismo ang magbabayad. Salamat, mahal na hari. Kuya. Hindi po maaari, kuya. 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 Leng Feng, akala ko, hindi na kita makikita muli. Ginoo, paano po natin sila haharapin? Lahat ng may kinalaman sa pamilyang mo, ibulid sa walang hanggang kulungan. Opo. Ate, hindi po ako pwedeng makulong. Kung alam ko lang noon pa, bakit pa nagkagayon? Ate, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Ate, Mali, magbayad ka ng nararapat sa iyong mga gawa. Leo Ruyan. Ako ang iyong kapatid sa ama, ang iyong tunay na kapatid.
Sigurado ka bang magiging ganyan kakitigas ang puso? Paumanhin, ngunit ako, si Liu Ruyan, ay hindi makakaya ang pakikisama sa isang kapatid na gumagamit ng anumang paraan para makamit ang layunin, isang kapatid na may pusong ahas. Liu Ruyan, kung papasukin mo ako sa kulungan, hindi ka titigilan ni Papa at ni Lola. Kung papasukin mo ako sa kulungan, hindi ka patatawarin ni Tatay at ni Lola. Nang gawin nilang panukat ang aking kaligayahan, ipinagpalit sa kung ano-ano, ako, si Isabela, ay matagal nang hindi na bahagi ng pamilya. Isabela, ikaw, Sofia, palagi kitang pinagbibigyan at hinahayaan, pero ang kapalit ay hindi pag-unawa, kundi lalo pang pagmamalabis. Mula ngayon, magdusa ka sa kulungan at mag-isip-isip ka. sige. Kung ganoon, papatayin kita. Dalhin siya. Isabela, Isabela, mamatay ka sana ng masama. Mamatay ka sana ng masama. Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente? ako nga po. Paano ka naging kamag-anak ng pasyente? Buntis na ang pasyente ng 5 buwan. Bakit mo pa siya ginugulo? Doktor, sabi mo buntis siya. Hindi mo alam? Buntis siya? Hindi ko alam kung paano ka naging asawa. Halos 5 buwan na siyang buntis. Hindi mo pa rin alam. Mabuti na lang at naidala siya agad. Walang nangyaring masama sa sanggol sa loob ng pasyente. Kung hindi, pagsisisihan mo yan. Ako, magiging tatay na ako. Ang lalaking ikakasal po, handa ka bang sa sagradong dambana ng kasal na kilalanin at tanggapin ang babaeng ikakasal bilang iyong legal na asawa sa hinaharap sa kasaganaan man o kagipitan po, sa kalusugan man o karamdaman po, sa karalukuyan man o kayamanan po, ikaw ay iibigin, igagalang po, aalagaan at poprotektahan po hanggang sa huling hininga po. Handa ka ba po? Ako ay handa po. Ang babaeng ikakasal po sa sagradong dambana ng kasal. Handa ka bang nakilalanin at tanggapin ang lalaking ikakasal bilang iyong legal na asawa sa hinaharap sa kasaganaan man o kagipitan po, sa kalusugan man o karamdaman po, sa karalukuyan man o kayamanan po, iibigin, igagalang po, aalagaan at poprotektahan po hanggang sa huling hininga po. Handa ka ba po? Ako ay handa po. Ginoo, po, bagaman ang pamilyang Morales ay naglaho na, po, si Yamamoto Ichiro, ay palaging kumikilos sa dilim, po, sa pagkakataong ito, personal siyang, nagdala ng 10 dalubhasa sa pinakamataas na antas sa bansa, po. Pumasok sila po, kung gayon hayaan mo silang manatili magpakailanman sa lupain ng dakila po. Opo,